Dahil sa pag-imbita kay Lysander na pumunta sa isang illegal auction kung saan nagbebenta ang isang sindikato ng isang babaeng berhen, ay nakilala niya si Kendra, ang unang babaeng bumihag sa kanya. Ang babaeng binili niya kapalit ng 100 milyon. Isa kasi ito sa inihain sa auction kaya nadihag agad siya sa ganda ng katawan at maladyosa nitong mukha. Ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong alagad ng isang sikretong organization na tinatawag na Trial and Justice Secret Organization. At layunin nitong iligpit at humuli ng mga taong may iligal na gawain. At ang pakay nito ay patayin ng isa sa mga bumibili ng babae sa auction. Kitang-kita niya kung paano ito tumalon mula sa stage habang tanga ng baril mula sa security na inagawan niya. Kahit string bikini at kulay pulang lace na gown lamang ang suot nito, ay walang kahirap-hirap nitong napatay ang kalaban. Sinubukan niya itong pigilan sa tangkang pag-alis, ngunit nagsidatingan na ang mga pulis at maski siya ay hinuli. At hindi niya makakalimutan ang huling ginawa nito. Makita pa kaya niya uli si Kendra? At naitatago kaya niya ang kanyang pagkatao bilang isang makapangyarihang mafia? Narito ako ngayon sa itaas ng stage, nakasuot ng kapirasong saplot sa katawan at natatakpan lang ng kulot at burgundy color kung buhok ang aking dibdib. Tanging kapirasong string bikini lang ang suot ko sa panloob at kulay pulang lace ang suot kong gown habang natatapatan ako ng kulay pulang ilaw. Daig ko pa ang ruby stone na kumikinang sa mga mata ng kalalakihan na naririto sa isang malawak na auction hall kung saan ay iligal silang nagbebenta ng laman. Mga sariwang laman ng berhen na babaeng ibinebenta nila na parang sariwang isda sa merkado. Ngunit hindi lang ito basta bentahan ng mga berhen na babae. Dahil milyones ang nilalabas ng mga lalaking ito para lang makakuha ng bata at sariwa na pwede nilang gawing sex slave, kabit, asawa, o kahit ano pa man na gusto nila. Kendra, are you ready, sister? Tanong ni Lara. Naririnig ko ang malakas niyang boses sa earpiece na suot ko. Sinadya akong ipadukot ang aking sarili upang mapagtagumpayan ang aming misyon ni Lara, ang kakambal ko. Sabay kaming nagsanay bilang mga assassin ng Trial and Justice Secret Organization. Layunin ng aming organization na supili ng mga makapangyarihang taong napatunayan na nagkasala sa gobyerno at hindi mapanagot dahil sa kanilang taglay na mataas na kapangyarihan. Ready na ako, Sisi. Ako na yata ang susunod na ibebenta. Magkano kaya ako? Mahinang bulong ko sa kanya upang hindi makahalata ang mga lalaking nakatitig sa akin. Mula nang malaman namin sa aming mga magulang na sila pala ay kasapi ng isang underground secret organization, ay ginusto na rin namin ni Lara maging kagaya nila. Actually, triplets kami ni Lara at Mateo. Pero mas nag-focus ang kakambal namin ni Lara na si Mateo sa pagiging magaling na doktor kaysa maging kagaya namin. Hindi rin kami kagaya ng mga kambal na pareho ang mga mukha. Pero dahil maganda si Mommy at may taglay na kagwapuhan naman si Daddy, pinanganak kaming biniyayaan ng maganda mukha. Noong una ay tutol pa si na Mom at Dad na sumaba kami sa ganitong misyon. Kaya ginawa namin ang lahat upang payagan nila kami. Pinagbuti pa namin ang aming pag-aaral habang sikretong nagsasanay. Accelerated student kami, kaya mas maaga naming natapos ang aming mga kurso. Ako ay bilang isang virtual artist, si Lara naman ay nagpalit ng kursong BSIT. Samantalang si Mateo ay kakagraduate lang upang maging doktor. Wala na rin sa serbisyo ang mga magulang namin dahil abala na sila sa pamamahala sa farm sa probinsya. Galingan mo at huwag kang magpapagdalos man lang. Kailangan pa nating umuwi sa farm dahil kay Mateo. Paalala ni Lara. Nasa labas naman siya at iniintay ang go signal ko para sumugod sila rito. Don't worry, sister.
Nandito naman ang target natin. Wala pang 30 minutes. Siguradong bagsak na ang mga ito. Nakaabang na ba ang backup natin? Paninigurado ko sa kanya. Oo. Go signal mo na lang inaantay. Matapos ng pag-uusap namin ay nakatuon na ang atensyon ko sa aming target ngayong gabi. Let's start the bidding of this beautiful and sexy virgin lady. It starts at 1 million. Sigaw ng announcer na nasa aking tabi. 2 million. Sigaw ng lalaking gusto akong bilhin. Nakatayo lang ako sa gitna at nag-aantay na pataasin ang aking halaga. May usapan kasi kami ni Lara na kapag umabot ang bid ko ng 100 million, ay ibibigay niya sa akin ng kulay red na Lamborghini niya. At pumayag naman siya. 15 million. Sigaw naman ng matanda sa unahan. Wala na bang itataas? Init na bulong ko sa aking sarili. Naagaw ng atensyon ko isang lalaki na kakarating pa lang. Naka-black suit ito at mukhang Turkish actor. Guwapo, matangkad, at maumbok ang ibaba. Sa unahan kasi ito dumaan. Kaya naagaw niya talaga ang atensyon ko. Nakagat ko ang ibabang labi nang pasadahan niya ako ng tingin. Tumaas ang kilay nito at hinagod ako ng tingin. I think I found my soulmate, sis. Mahinang bulong niya na si Lara lang ang nakakarinig dahil natatabunan ng earpiece ang kulot at pula niyang buhok. Don't tell me matanda ng tipo mo ngayon. Natatawang wika ni Lara. Kung nasa malapit lang ang kapatid ko, ay nabatukan ko na ito. 50 million. Sigaw ni Mr. Aguado. Ang target namin ngayon. Ang mayamang bilyonaryong kabila ng illegal na transaksyon ng droga at lalo na ang human trafficking. Going once. Going price? 60 million. Sigaw ng lalaking kanina pa nakaagaw ng atensyon ko. Lalong kumabog ang dibdib ko, kakaiba din ang boses ng lalaking yun. Parang pang bedroom voice with an accent. Boses pa lang, parang mag-iinit ka na. Gusto kong matawa sa aking sarili, ngunit baka mahalata na nakatingin sa akin. Malaki na rin ang 60 million sis, diba? Don't tell me, siya yung narinig ko nagsalita. Sa pagkakarinig ko, mukhang hindi pa siya matanda. Saad naman ito, matalas talaga ang pandinig ni Lara. Mamaya na kita kakausapin, baka mahalata ako. Nakayukong bulong ko. 70 million. Sigaw ulit ni Mr. Aguado. Siguro, balak niya akong ibenta sa mga yakuza sa dobleng halaga. Lamborghini is waving. 70 million. May magbibid pa ba para sa napakaganda at napakasariwang dalagang ito? Tanong ng auctioneer. Talagang sariwa ako dahil hanggang ngayon ay wala pa rin ako nagiging boyfriend. May trust issues na kasi ako sa lalaki. Dahil kahit pangit ngayon, ay marunong nang mag-cheat. At isa pa, wala pang lalaking nakakuha sa atensyon ko. Siya pa lang. Mariin ako nakatingin sa lalaking hindi inaalis ang tingin sa akin. 100 million. Literal na nalaglag ang pangako nang mariin kong isnigaw niya yon. Hindi ko akalain na para lang makuha ko, ihanda siya magbayad ng ganong kalaking halaga. Panghuli na ako sa bidding kaya patapos na rin ang auction. Nag-uumpisa na rin ng magpulasan ng mga tao sa loob ng session hall, pati na rin ang pakay namin na si Mr. Aguado na mailap at madulas. Sis, ngayon na. Kagad kong inago ang barel na nasa tagiliran na lalaking hahawak sana sa akin upang ihatid ako sa gwapong lalaki. Pinaputukan ko agad ito at nagsimulang magkagulo at magkatakbuhan ng mga tao sa loob. Kagad akong tumalon kahit mataas ang heels na suot ko at tinungo si Aguado na napapaligiran ng mga tauhan niya. Nakita ko din ang gulat sa mga mata ng lalaking bumili sa akin ng 100 million. Ngunit kinindatan ko lang ito at nilagpasan. Kagad ko nilapitan si Mr. Aguado at nakipagpalitan ako ng putok ng baril sa mga tauhan niya.
Nagsidatingan naman ng mga pulis at hinuli ang iilang mga naabutan na sumali sa auction. Who the hell are you? Kala mo ba mapapakulong mo ko ng ganun-ganun lang? Nagkakamali ka. Sambit ni Aguado nang walang kahirap-hirap kung ubusin ang lahat ng bodyguards niya. Tinatukan niya ako ng baril kaya mabilis ako nagtago sa mga silya na narito. Naubos na rin ang bala ng baril ko kaya yumuko ako upang hindi niya ako tamaan at mabilis kong tinakbo ang isang tauhan niya na nakahandusay sa sahig. Pinilit ko pulutin ang baril at kaagad na tinutok sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip na paputukan siya ng sunod-sunod hanggang maubos ang bala ko. Hindi ka na dapat ikulong pa. Dapat sa'yo, diretso na sa impyerno. Walang emosyon na wika ako sa kanya. Akmang aalis na sana ako, ngunit may malakas na kamay na humablat sa braso ko. Where do you think you're going? Tanong ng lalaking may baritonong boses na nakahawak sa akin. Nabili na kita, kaya sumama ka na sa akin. Seryosong wika niya na ikinangisi ko. Sa mother time na lang, babe, kailangan ko pang magpakain ng mga manok at magpastol ang mga hayop mamaya sa farm. Nakangiti kong sagot sa kanya. Don't play with me. Let's go. Aba, sandali! Hinila ko ang lace gown at itinaas dahil naapakan ko na ito sa paghila niya sa akin. Bitawan mo siya! Sigaw ng kakarating lang na si Lara. Matalimang matang itinukol niya sa lalaking kumaladkad sa akin. And who the hell are you? Tanong na misteryosong lalaki sa kapatid ko. I said, let her go. Ulit pa niya. Sisi, easy ka lang. Saway ko sa kanya. Dahil baka lalo lamang uminit ang ulo ni Lara at baka barilin niya na nga lang ang lalaking ito. Sister, hindi makapaniwalang tanong niya. Damputin niyo na yan. Utos ni Lara na sinunod naman ng mga pulis at pinasasin ng lalaki. Kaagad niya namang iniabot ang malaking coat na pambalot sa katawan ko. Tara na, Kendra. Sandali, sis. Pigil ko sa kanya na ikipinagtaka naman niya. Bakit? Anong gagawin mo, Kendra? Tawag niya sa akin nang tumakbo ako papalapit sa lalaking kinaladkad ng mga pulis. Hinila ko ang string bikini na suot ko at mabilis na inabot ko sa kanya. Sa'yo na yan. Pag nakalaya ka at nagkita tayo ulit, saka mo na ako singilin. Bye! Nakangiting sabi sa kanya. Nag-flying kiss pa ako bago siya tinalikuran. Nasisiraan ka na ba? Wala ka nang halos at binigay mo pa sa lalaki ng panty mo. Singhal ni Lara sa akin. Yaan mo na. Sigurado naman ako hindi na kami magkikita pang muli. Sagot ko na ikinahaba ng uso niya. Kaagad na kaming umalis sa auction hall para umuwi na sa farm kung saan naghihintay ang aming pamilya para sa celebration namin sa pagtatapos ni Mateo. Kasalukuyan akong nakaharap sa salamin at tanaw mula rito nagkikislapang ilaw sa labas ng Mirage Hotel and Casino dito sa Las Vegas. Kinailangan ko kasing makipagkita sa isang mahalagang tao para sa aking negosyo. Tumunog ang phone ko at rumehistro ang numero ni Larry, kaya kagad kong sinagot ang tawag niya. Nahanap mo na bang babaeng matagal ko nang ipinapahanap sa'yo? Tanong ko sa kanya. Yes, Lysander. Nakaramdam ako ng excitement dahil sa sagot niya at sasabihin pa niya impormasyon tungkol sa babaeng yun. Pero nagtataka naman ako sa'yo. Kailan ka pa nagkainteresado sa babaeng nagpapatuka ng mga ibon at manok? Nagpapakain ng mga damo sa mga hayop? Nangangabayo sa malawak nilang hasyenda? At bakit mo siya pinapahanap? Tatakang tanong niya sa akin. Sumilay ang ngiti sa aking labi. Hindi mo na kailangang malaman, Larry. Huwag mong iaalis ang tingin mo sa kanya. Siguraduhin mong sa pagbalik ko, ay alam ko pa rin kung saan ko siya makikita. Utos ko sa kanya. Siya ang pinakamalapit kong kaibigan at tauhan na rin. Siya rin ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat kaya
Siya ang pinahanap ko sa babaeng hindi na nawala sa aking isip simula ng gabing yun. Kung persahan na lang namin siyang kunin, ano sa tingin mo? Hirit ni Larry na ikinainit agad ang ulo ko. Huwag mong gagawin yan. Singal ko sa kanya. Bakit? Kung gusto mo siya, madali lang naman siyang kunin. Bakit kailangan pa nating patagalin? Pinilit kong ikalma ang sarili ko dahil hindi naman alam ni Larry ang pagkatao ng babaeng pinapahanap ko sa kanya. Hindi rin ito alam kung paano nagawang patay ng babaeng yun ang kanyang target sa auction. Tanging pangalan at mukha lang ng babae ang binigay kong pagkakakilandan nito. At ilang buwan din na lumipas bago siya matagpuan ito. She's a dangerous woman. Kaya huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakapahamak mo. Pagkatapos kong sabihin yun ay pinatay ko ng tawag. Nagtungo ako sa lagayan ng mamahaling alak at nagsalin sa babasagin na baso. Inisang lago ko lang yon upang marelax at makatulog ako ngayong gabi. Mula nang makita kong babaeng yun na binili ko mula sa auction sa halagang 100 milyon, ipalagi na lamang itong laman ng isip ko. Di ko makakalimutan ang tanging babae na kumuha ng aking atensyon. Paglagay ko ng baso ay nagtungo na ako sa kama. Ibinagsak ko ang aking pagod na katawan sa malambot na higaan. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang magandang mukha niya. Ang maganda at perpektong katawan niya. Ang magandang kulay ng buhok na bumagi sa kanyang maliit na mukha. Ang hugis puso nitong labi at ang maganda nitong mga mata. Hanggang ngayon, naamoy ko pa rin ang mabangong kamay nito na tanging nahawakan ko ng gabing yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan kung gaano ito katapang na labanan ng isang sindikato. Unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Pero naalala ko pa rin ang eksena kung paano ko siya tinignan habang nakatayo sa itaas ng stage at ipinapakita ang kanyang alindog. Hindi lang ako nabihag niya ng mga oras na yon. Dahil maski ang ibang lalaki ay ginusto siyang bilhin sa malaking halaga. Dahil sa alak na ininom ko at sa init na hatid dito sa aking katawan, ay kaagad na rin ako nilamon ng antok. Kinabukasan, inayos ko ng mga gamit at maleta na dadalhin ko pauwi ng Pilipinas. Hindi na rin kasi ako makapagantay na makita siyang muli. Iniwan ko na kay Victor ang pamamahala sa aking negosyo. Makalipas ang halos 16 hours na biyahe, ay nakalapag na rin ang airplane na sinasakyan ko. Pagkalabas ko sa airport ay sumakay na agad ako sa Bugatti. At lumipat naman ang driver dito sa likuran ng sasakyan kung saan nakakonvoy sa akin ang aking mga bodyguards. I connected my phone sa Bluetooth headset upang matawagan ko si Larry while I'm driving. Where is she? I asked. Lysander, mabuti naman tumawag ka. Kung pupunta ka dito, huwag nang ituloy. Kanina pa namin sinusundan sa sasakyan niya at kakalampas lang namin ng NLEX going to Manila kaya... Naputol ang sasabihin ni Larry sa akin at narinig ko na lamang na nagkakagulo ang mga ito sa kabilang linya. What's happening? Seryosong tanong ko dahil narinig ko ang pagsigaw ni Larry. Larry, tell me, what's happening? Bigla siya nawala. Nalaman niya sigurong nakasunod kami sa kanya kaya binilisan niya ang pagtakbo ng kotse. Kasalukuyan na namin siyang hinahabol kaya huwag kang Damn it. Stop your fucking car. Now! Why? Hindi na namin siya maabutan. Inis na sagot ni Larry sa akin. Ito ang pinakayo ko sa lahat kung gaano ito katapat sa akin. Ay ganun din katigas ang ulo nito. Listen to me. She's not an ordinary girl. Kapag sinundan niyo pa siya, I doubt it kung makakatakas kayo sa kanya. I told you. She's dangerous. So stop that fucking car now. Mga otoridad na utos ko sa kanila. Ang totoo, hindi lang siya inaalala ko. Inaalala ko rin na baka manlaban to at mapuruan ng mga tauhan ko.
Halos lahat ng mga tauhan ko ay nabibilang sa Class A o skilled sa paggamit ng mga armas. Magagaling din sila sa martial arts. Ngayon pa lamang ako nakaramdam ng ganitong takot para sa isang tao. Baka ikapahamak nito ang gagawin ng aking mga tauhan. Hindi yun ang gusto kong mangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ako pahumaling sa kanya. Pero alam ko na hindi ito ang klase ng babae na madaling makuha. Lalo pat malakas ang kutob ko. Hindi lamang ito alagad ng batas. Larry, ano na nangyari? Kinakabahan pa rin na tanong ko sa kanya. We stop chasing her. Yun ang utos mo, di ba? Kaya yun ang masusunod. Umiba kami ng daan dahil baka kami naman ang abangan niya. Paliwanag niya sa akin. Nakahinga ako ng maluwag na sabihin niya yon. Good. Magkita na lamang tayo sa Soler. Wika ako sa kanya at nagpaalam na rin ako. Pagkarating ko sa Soler, kumuha na ako ng 2 magkatabing premier suite para sa akin mga bodyguards. Kagad ako yung natid ng staff sa 7th floor kung nasa ng aking magiging room. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ito. Pagkalapag ko ng aking mga gamit sa sofa, tinawagan ko muli si Larry upang ipaalam na nandito na ako at umakyat na lamang siya sa room ko kapag nakarating na siya. Kilala naman ako dito dahil madalas akong dito nagpapahinga kapag may inaasikaso ako sa Maynila. Pagkatapos kong kausapin si Larry, nagpasya muna ako mag-order ng pagkain para sa akin at sa kabilang room dahil wala pa rin kasi kaming hapunan. Tutusin ay hindi ko naman kailangan ng bodyguards dahil kaya kong protekta ng sarili ko. Pero dahil mas lumalawak ang aking impluensya sa black market, ay mas dumadami din ang nakikipagkompetensya sa akin at may ibang pilit akong ibinababa. Minsan na rin nanganib ang buhay ko. Kung hindi dahil kay Larry na noon ay bodyguard ko pa lamang, ay siguradong ako ang tatamaan ng sniper na gustong magpatumba sa akin. Napansin kasi ito ni Larry at tinulak niya ako kaya imbes ako ang tatamaan, ay siya ang tinamaan ng bala sa dibdib. Mabuti na lamang at hindi sumentro sa puso nito ang bala dahil kung nagkataon, siguradong wala na rin ang tapat kong tauhan. Pagkarating ng pagkain ko, kumain na rin ako. Makalipas ang 1 oras ay dumating na rin si Larry. Pinapasok ko siya sa loob at pinaupo sa aking receiving area. Nakakamangha ang babaeng yun, Lysander. Hindi lang sa kabayo mabilis magpatakbo. Daig pa ang car racer kanina kung takasan kami. Seryosong sabi ni Larry sa akin na bahagya akong ikinangiti. Larry, bukod sa farm na inuuwian niya, wala ka na bang ibang nalaman tungkol sa kanya? Napabuntong hininga bago sumagot sa akin. Yun nga ang nakakapagtaka, Lysander. Walang information about her. Kung hindi dahil sa sketch na binigay mo, hindi pa namin siya mahahanap. Reklamo naman niya sa akin. Ilang buwan din ang lumipas kaya siguradong nahirapan si Larry sa paghahanap. Napatayo ako at humarap sa salamin upang makita ang labas ng kabuuan ng Maynila Bay na ngayon ay napakaliwalas na tignan mula sa kinaroroonan ko. She's not just a dangerous woman. She's mysterious too. That's why she's always bugging my mind. I want you to find her again. Kung kailangang baliktarin niyo ang buong Pilipinas para mahanap niya siya, gawin niyo. Seryosong utos ko sa kanya. Kapag nakita ko na siyang muli, ay ako mismo ang kukuha sa kanya.